magsa-start. Pero kasi dahil bobo ka nga, ang gagawin mo, ipuput mo sila sa same footing at sasabihin mo na, bakit ang mga Duterte takot sa ICC? Bakit ang mga Marcos hindi takot sa trial of the century? Kaya sila hindi takot sa trial of the century kasi gusto nilang makuha yung yaman nila. Okay? Of course, haharapin nila yun kasi ipaglalaban nila yung mga kayamanan nila na nandun sa Amerika. Diba? Pwede kang umakyat. Ang luma-luma naman yung bakit takot ang mga Duterte sa ICC. Sobrang luma naman yan. Ikaw naman, Faustine, hindi ka pa graduate. Di ba, di ba ikaw yung Faustine na umaakyat, na laging nanonood ng live ko rin before, nakakamping? Na-explain na yan before eh. Yung issue ng ICC is not just about takot, okay? Because there are sovereignty issues there. Ikaw naman, nakagraduate ka na, nagka-degree ka na't lahat-lahat eh. Simple concept, di pa rin maintindihan. Lagi na si Faustine eh, alam ko eh, if I am not mistaken kilala ko to si Faustine eh, lagi itong maakyat sa live ko before, bilang kakamping. Ano ba yun, nagka-degree ka na't lahat-lahat, proud ka pa, suot mo pa yung toga mo. Nakatoga na. Pagkatapos simpleng bagay na ganito eh. I mean, yan na nga yung kwento ninyo simula nung nag-start yung ICC eh. Anong natakot si PRRD sa ICC? There are sovereignty issues in ICC. You cannot just submit yourself to ICC. Eh bakit ang Marcos hinarapan trial of century? Kasi nga may jurisdiction sa kanya yung court ng New York. Dahil yung mga properties na questionable doon ay nasa US. Faustine. Yun yung mga frozen fruits and vegetables ngayon. Hawak ng Amerika yung yaman ng mga Marcos kasi nandun sa Amerika. Yung mga yaman na yun. Nagets mo na ba? For someone who has a degree, parang ang bagal mong makagets. So magkaiba yung issue ng mga Marcos at saka ni PRRD. Yung kay PRRD at tinutukoy ninyo, mga krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Yung trial of the century, kaya yung nangyari sa New York, dahil yung mga questionabling properties na subject ng proceedings na yon ay located sa US. Nag-grasp na ba, Faustine? Naintindihan na ba? Dating-dati pa tinatanong yan. Dating-dati niya pa pinagkukumpara, pero pinipili niyong maging tanga. Sagot! Iko-compare mo pa ba o hindi? May sovereignty issue ba dito sa trial of century o wala? May sovereignty issue ba dito sa ICC issue o wala? Yun yung nakakabwisit sa inyo eh. And you know, sometimes I cannot blame you. Kasi nga nakikinig kayo doon sa mga educated na binobobo kayo. Kagaya nila Heidi Mendoza at saka nila Shelo Magno. O sige, putak pa about it. You want to go up? You want to explain yourself? I'm going to share my platform with you. Ayaw nyo kasing maging critical. You want to compare. Unang-una, ang tanong dyan ganito. If you want to be critical, if you want to be really, really critical, ang tanong dyan, ang maayos na tanong dyan ay ganito. Miss Joey, may pinagkaiba ba yung ICC case at saka yung trial of the century ng mga Marcos? Doon ka magsa-start. Pero kasi dahil bobo ka nga, ang gagawin mo, ipuput mo sila sa same footing at sasabihin mo na, bakit ang mga Duterte takot sa ICC? Bakit ang mga Marcos hindi takot sa trial of the century? Kaya sila hindi takot sa trial of the century kasi gusto nilang makuha yung yaman nila. Okay? Of course, haharapin nila yun kasi ipaglalaban nila yung mga kayamanan nila na nandun sa Amerika. O, nagets mo na, Faustine? You know, at some point, naiintindihan ko na gusto niyo talagang maintindihan ng sitwasyon. Pero kasi ang problema sa inyo, yung way ninyo ng pagkatuto, gusto niyo munang may mapahiya. Gusto niyo munang insultuhin ang mga Duterte. Bago niyo ma-figure out na, ay mali pala yun. Eh pwede ka namang maging humble at magtanong eh. Ano ba ang pinagkaiba ng ICC case doon sa trial of the century? Pero sisimulan ninyo doon sa inyong mga presumption na takot ang mga Duterte. O syempre, para sa amin, na politically aligned dun sa mga pinaglalaban ng mga Duterte, mapipika kami sa tanong mong tatanga-tanga. Diba? Mapipika talaga kami sa inyo. Ang lakas-lakas nyo ng loob magtanong, hindi nyo naman inisa-isa yung elemento ng kaso ng trial of the century at saka itong ICC case. O ano, Faustine, sagot? Nawala ka na. O di-dish mo tanga Venom TV92. Maniniwala ako kung kaya mong gamitin yung totoo mong account. Meanwhile, mute ka lang. Okay? Now, if you want to join this conversation, umakyat ka.
Ganun lang tayo kasimple, okay? Ayan. June, meron ka pang gustong i-share para makamove na tayo kay Mark? Wala na, yun na lang. Later na lang ako ulit sa susunod na round. Thank you, Miss June. Maraming salamat. Joey, bye. Okay, bye-bye. Hello, Mark. Misteryo, maingay ang background. Hello, ma'am. Please. Ano ma'am, buntag. Okay. Yes, Mark Poster. Ano ang gusto mong i-share? Regarding lang sa witness nila, yung si Garma, Mhm. kasi they did, unod din sa Congress, bakit na lang nakasibat siya sa US? Tinatanong mo kung bakit nakasibat si Garma sa US. Oo. So, pinasibat yun. Sinabi naman ng immigration, Yes, ano ma'am. yun, immigration, di ba? Na hindi Yun na nga, nila kasi- na US si Garma. Pero hindi na nila Oh. pinigilan. Wala naman daw lookout order. So ang question, sino nagpapasibat sa kanya? Oh, yun ang tanong. Bakit hinayaan ng ano? Oo. Bakit hinayaan ng Kongreso na makalabas si Garma at hindi siya binigyan ng lookout order? Eh remember, si Garma ang binibintang sa kanyang kaso murder. A murder. Di ba? O yun nga, murder ang kaso, then, so, unod siya sa US kasi expired ang passport niya. At may perang dala, 25 million ang perang dala. Visa yung ano, kinancel yung visa niya sa US daw. Ayun. Oo. Ang question yan, sino ang nagpasibat sa kanya sa Congress? Ayun na nga ang tanong, hindi natin alam. Kaya nga dapat, ano sila, ang tawag dito, tumawag si Powerful kay facilitator base sa Churi. JCS, I'm so proud of you. Ayan, nakikinig ng live. Ayun. Ayun, so, yun talaga yung question. Sino ang Yun lang ma'am, salamat. Ano? Mm-mm. Yes, Mark Poster. Sige ma'am, yun lang ma'am, salamat. Okay, thank you, Mark. Ayun. Yung ako, ang tingin ko talaga dyan, okay, ito nga yung Churi, no? Sa mga hindi nakapakinig ng Churi. Ito ang Churi dyan. I think si Garma, okay, meron namang talagang hindi magandang reputation to si Garma. Merong ano raw to, nung wala na daw to sa Davao, si Garma, marami daw itong mga pinagagawang hindi maganda. Yun ang ano sa kanya, yun ang bali-balita sa kanya. Ngayon, ang issue kay Garma is that na-appoint kasi to eventually si Garma sa PCSO, okay? Sa PCSO. Ang sabi, yung dating chair ng PCSO ay pinapatay daw ni Garma, okay? So, ang problem kay Garma, maraming skeleton sa closet si Garma, okay? Maraming skeleton sa closet si Garma. At dahil dyan, madali siyang makompromiso, okay? Madaling makompromiso si Garma. Ngayon, ang narrative sa Kongreso is that idikdik si PRRD. So, syempre, kung ganun ang layunin mo, ganun ang layunin ng Kongreso, sinong mga tao ang lalapitan mo? Yung mga taong maraming kalansay sa closet. Okay? Yun ang mga pipiliin mong mga tao. Okay. Ngayon, nung nagkaroon mute muna, baka hindi magsasalita. Bigyan ko kayo ng floor ninyo mamaya. Mute muna kayo. Pagkaakyat, mute muna. I will give the floor to you kapag ka-time nyo na magsalita. Okay? Ayan. Sana mahal mo din ako. Mute ka muna. Ayaw makinig. Ayan. Okay, anyway, so yun na nga. So ngayon, pagdating sa Congress, sige, para hindi natin ilabas ang kalansay mo para hindi natin malabas ang kalansay mo sa closet, gawa kang affidavit. Dikdikin mo si PRRD. So, syempre si Garma, pulis yun eh. 'Di ba? Sanay sa negosasyon yan. So, ngayon, kapag ako, kunwari, bibigyan kita ng isang tinapay, anong tinapay ang ibibigay mo sa akin? 'Di ba? So, ito ay base lang naman sa mga churi, okay? Ito ay base lang naman sa churi, ayan. So, ngayon, itong marahil, dahil ganun na nga ang sitwasyon, sabi ni Garma, o sige, kailangan ang tinapay ko, i-lift niyo yung cancellation ng visa ko sa US. Ayan. Kasi, maalala natin na bago umupo si Garma sa hearing, okay? Bago umupo si Garma sa hearing sa Kongreso, canceled ang kanyang visa. 'Di ba? Kinancel ang kanyang visa. Canceled ang kanyang visa because of Magnitsky Act. 'Di ba? Yun yung basis ng cancellation ng visa niya. Pero, after magbigay niya ng affidavit, okay?
after niya magbigay ng affidavit against PRRD, nakalabas si Garma pabalik ng US. Even coming from the detention in Congress. Diba? So ngayon, bakit ang isang tao na canceled ang visa ay biglang nakapunta sa US? At ngayon, kung totoong canceled ang visa niya at kinancel yun sa US, well, sa Pilipinas pa lang, kung canceled ang visa niya, dapat hindi siya pinayagan eh. Pero umamin ng Bureau of Immigration na siya ay nakaalis dahil ang kanyang travel documents ay wala namang issue. So nakarating siya ng US, pinalabas nila na canceled ang visa ni Garma pagdating sa US. Okay? Diba? Bakit? Pagdating sa US, ginansel, dapat kung cancel ng visa niya sa Pilipinas pa lang, hindi na siya nakaalis. So, ibig sabihin, may mali doon sa press release nila. May mali doon sa press release nila na canceled ang visa ni Garma sa US. Pinalabas yan. Pinalabas yan. The fact na alam ng Bureau of Immigration na pupunta siya ng Amerika at hindi siya pinigilan, pinalabas yan. Okay? So ngayon, bakit all of a sudden, na-cancel ang visa niya doon? Kuno. Ibig sabihin, may nagpapauwi sa kanya. Meron pang ipapagawa sa kanya. Ay ngayon, etong si Garma, bakit ako uuwi? Nandito na ako sa Amerika. Okay na yung visa ko. Bakit ako uuwi? Remember, pag ikaw nasa Amerika ka na, hindi ka basta-basta mapapauwi lang ng ganun-ganun. Kumpleto na yung mga documents mo eh. Okay na yung visa mo eh. Nakapasok ka na ng Amerika. Kung talagang kinancel ng US ang kanyang visa, dapat nung November 7 pa lang na nakarating siya ng Amerika, dapat nakabalik na siya ng Pilipinas. 10 days na. Asa ng katawang lupa ni Garma? Bakit wala sa Pilipinas? 'Di ba? Ayun. So yun ang mga malulupit na tanungan dyan sa kwento ni Garma. Ayun. 'Di ba? Pinatakas yan at siguro meron pa silang gustong ipagawa kay Garma kasi, hoy Garma, marami kaming papagawa pa sa iyo, ganyan. Diba? Ayun, okay? Ryan, mag-mute muna. Kung kakakaakit lang, magkakaroon ka ng time para magsalita. Mute muna. Ayun. Ryan M. Tigas naman ng ulo eh. Ano ba yan? Okay, anyway, punta na tayo kay Amethyst. Hello? MN Amethyst. Hello, ma'am. Hello. Hello. Narinig niyo po ako, ma'am? Yes, very clear. Okay. Ma'am, meron lang akong few question, at saka meron din akong sasabihin. My dad died through drug on wars, pero ang tatay ko is a chief of police talaga siya, ma'am. So, Kasama siya sa operation? ma'am, hindi kasi parang meron siyang family na yung member ng family talagang matigas talaga yung ulo, ganon, talagang into drugs talaga, pusher, ganon talaga siya, addict. So, yun, tinulong ko ng tatay ko because, syempre nga, firm believer din siya ng drug on wars. Gusto niya din na to eradicate, ganyan yung lungsod na pinaanohan niya po, ma'am. Then, in that way, nung inano niya po, syempre, gipreso niya, ganon. So, wala naman po. Pumunta doon yung parents nung yung drug na addict na yon. Then, tinuro-turo niya yung tatay ko. Then, yun. Tapos, nagsabi yung tatay ko na, oh, bakit? Ganyan, di ba? Ano naman tong anak mo? Ganyan. Galit na galit siya, ma'am. So, that weeks ago, okay na yun yung mga ganon. So, talagang, hindi talaga nakalabas yung anak niya. Then, yung tatay ko, namatay din. Talagang gishoot talaga siya, ma'am. Pinatay talaga siya. Ano po? Binaril yung tatay mo. Yes po, bata pa po ako. 16 years old pa po ako. Sa tingin ninyo, pinatay yung tatay nyo dahil pinakulong na yung addict. Yes po. Kasi matagal na po kasi Addict lang ba yun o ano? Addict lang ba yun o pusher? Hindi ko po alam, ma'am, pero addict talaga silang family. Yung kumbaga, nagbebenta din sila, tapos yung anak din nila, gumagamit din. Tapos yun po, then pinatay po siya, then kasama po yung mga kapatid ko. 2016 po, ma'am. Then 16 years old po ako that time. Then 3 Opo, talagang saludo po siya talagang kay Duterte at talagang yung lungsod na po yun, siya yung naging chief doon, si OP doon. Talagang
ginawa niya talaga lahat, ma'am. Kumbaga, bininis niya talaga, at saka meron din siya mga checkpoints. Tapos yun po, then, pinatay din po siya doon. Hanggang ngayon, wala pong walang hustisya. Kasi taga Mindanao po ako, ma'am. Muslim po ako. Yes, then, yun, namatay yung tatay ko, so kami. Hindi kami galit sa administrasyon kasi nga, ang sabi ng tatay ko sa amin, trabaho ko to. Mabuhay ako, ito yung sinumpaan ko, to serve and to protect. O ano naman nangyari sa akin, yun na yun. Then, 1 year later na naman, yung tito ko na naman, kapatid na naman niya. Pero yung tito ko na naman, pa? Na police din. Police din po. Our families of police po. Then yung tito ko po, binaril po siya pero hindi siya yung namatay sa may may puwet. Opo. Talagang grabe po talaga. Taga po kasi ako, taga Marawi. Marawi City po, Lano del Sur. Then, nano din po siya, kapag binaril din po siya sa malapit lang po sa station, buti po sa puwet lang nasugatan. So, kami, nag-file po. Mo talaga dito, is, na talaga yung mga police natin, nagbabayad talaga ng buhay at tubo. Opo, ma'am, hindi po ako, yes po, kaya po, may eager po ako na, bakit ganun, na parang, pag ang kriminal yung pinatay, parang dami nila na human rights, bakit kami, mga anak ng mga pulis, hindi kami pwedeng, magsalita. Di ba? Na kailangan din namin sabihin na kung may namatay na kriminal, meron din namatay na mga pulis. Correct. Opo, di ba po? Yung parang gano'n, yung gusto po namin sabihin Kung mo. papipiliin ako kung sino ang dapat mamatay, Opo. ang dapat mamatay yung gumagawa ng problema, hindi yung nagsasolve ng problema. Yes po, ma'am. Tapos, syempre, bata pa po ako. Anim po kami magkakapatid. Tapos ako po yung second to the, ate. Kumbaga, may ate ako din, ako na naman. Tapos yung mga kapatid ko, yung mga kapatid ko, ang liliit. That was mga 5 years old, 3 years old. Tapos kita nila yung krimen, ma'am. Grabe yung trauma na nila. Then, yung sa tito ko, buti, hindi po siya na Then, sumunod na naman po, ma'am. Yung kapatid po ng tatay ko. So, family po talaga kami ng police po. Yung kapatid ng tatay ko, in a line of duty, ma'am. Sa mismo pong kotse niya. So, 2 beses po, ma'am, siya na tinutukan ng baril na talagang pinatay talaga, ma'am, na kitang-kita po ng asawa at yung 2 niyang anak na maliliit. So, kaya parang may eagerness ako na, bakit parang iba, balagtot, bakit kami mga anak ng mga pulis na namatayan? Bakit kami? Amitis, meron Yes, akong po. question. Kasi Yes, yung mga po. yan, sasabihin ng mga yan, magulo naman talaga sa Mindanao. Magulo naman talaga sa Marawi. Opo. I-diminish nila yung na yun. Nung Opo. panahon merong war on drugs, ano ba yung sitwasyon mo sa of course, nagkaroon ng Marawi siege. Opo. Pero nung nagkaroon ng Wala pa po yun, madam, yung Marawi City po. nung time na yun, Po. time na merong war on drugs si PRRD, naramdaman niyo ba na merong, na nag-impact? Ma'am, sobra po. Kasi po, actually po, ang pinamumunuhan po ng papa ko, hindi po exact sa Marawi City. Kumbaga, sa probinsya po ng Lanao del Sur. Na part po na. Opo, Lanao del Sur po, na yung congressman namin is si Zia Alonto Adjong. Yung nagsasalita po na nagmamarunong. Then, yun po. So, sa amin sa Marawi talaga, taga-ano po kami kasi padian. Kumbaga, yun yung padian na yun, yung mga hotspot na talagang bintahan talaga, pusher talaga, na lahat talaga ng sindikato andun. So, yung syempre, yung tatay ko, dun kami nakatira. So far, syempre, bata pa po ako, kitang-kita ko na po talaga yung may namamatay na walang dahilan, because of drugs, pinapatay si ganun, ganyan. So kami, nung mga time ni PRRD, parang, kumbaga, na-lessen. Hindi po siya nawala, pero na-lessen. Kasi hindi po naman niya nawawala eh. Di ba? Totoo po yung sabi ni Duterte na, parang business na po kasing droga eh. Talagang totoong-totoo yun. So, yun nga po, yun po yung vent out po kayo, yung voice out po na, bakit parang, puno na lang yung drugs yung namatay, yung pusher yung namatay. Bakit po kami mga anak ng mga polis, anak po ng talagang, syempre, lumalaban po, di ba? Na, bakit ganito yung sinasabi nila na parang, kasi nga polis, nag-abuso. Pero yung tatay ko, hindi naman po ganun. Na, parang feel ko na, bakit one-sided lang? Na yung, where in fact yung tatay ko talaga, ma'am, talagang, grabe talaga. Kahit mismo po talagang, pataas-taasan niya po na colonel na saludo sa kanya kasi hindi pa po siya hindi pa siya inspector that time. Naging chief po siya sa isang lungsod din. Talagang iba talaga yung records niya. Yes po. So hanggang ngayon wala po kami nakikita hustisya. Wala po nag-ano po kami na wala po. So ngayon, nilo kami na kumbaga hindi na lang kami nagsasalita. Ganun. Na syempre,
Po? Siyempre nakakasama ng loob yun kasi walang ano yung mga pamilya ng minsan nila yung pamilya ng naiwan, yung mga pulis. Of course, yung mga pamilya kasi nasyonal tsaka pamilya ng pulis, nakahanda yung loob niyan in one way or another. Yung mga maaaring mangyari doon sa kanilang buhay na pulis o kundalo. Opo. Ang nakakasama kasi ng loob dito, hindi porket may ganong klaseng emotional readiness ng mga pamilya ay okay na. Mamatay na lang sila pagdating sa mga Opo. hindi naman tama na gano'n. Kasi yung iba kasi sinasabi nila na, hindi, kasama sa trabaho nila yung, these people, yung mga pulis at yung mga sundalo, tinanggap nila yung hazard na Opo. nilang trabaho. Kaya nga nag-training yan ng matindi, kaya nga nag-training. Kasi you do not want them to face death kapag ganun trabaho sila. Pero gayon pa man, alam nila na hindi yan maiiwasan. Iwasan, yes po. Talaga siya ma-prevent. Pero hindi porket alam nila na maaaring mangyari yan, hindi ibig sabihin nun okay na. Diba? Opo. Hindi ibig sabihin nun okay na gano'n. So, dapat lahat ng effort natin, lahat ng effort ng gobyerno, even ng mga mamamayan, is really about eradicating yung mga sakit sa lipunan. Opo. Diba? Yes po, ma'am. Kaya sabi ko, kung merong mamamatay between the two, policeman o yung ina-arresto nila, I'd prefer yung person na nung baka nagkatutukan sila ng baril dyan. Yes po, ma'am. Yung na maging safe at buhay. Yes po, ma'am. Yung point out po ni Duterte ni President po, former President na, kapag nag-action po yan nagdadampot, totoo po yun, na dapat patay na agad yung dadampot na kriminal. Kasi yun po yung nangyari sa tatay ko, sa tito ko, ganun po yung nangyari, ganun po talaga. Totoo po talaga, kasi yung talagang sinasabi talaga ni Duterte na, kapag may dumampot, baralin ka agad, totoo yun. Kasi maunahan ka, ano yun, di ba? Yes, ma'am, di ba ganun po yun, di ba? And sa perspective ng isang leader, sino masasabi dito sa pamilya ng pulis na namatay yung pulis? Yes po. Diba naman yung presidente, kung sino yung kung sino yung hepe ng whatever, kaya, I think, ang hindi ko pinapailan, Hajin, please kami, yung mga hindi ko magkasalita, please kami, ito kami yung bakit. Yes po, ma'am. Yan, sinabi ng milk eh. Hmm. So yun, yun lang yun. And I think yun kasi yung hindi na naiintindihan yung iba na si PRD is taking it personally in a sense na gusto nang masave yung buhay ng mga pulis. Opo. Ibig sabihin, kapag endangered na yung life mo, diba? Opo. Nawala pong, kumbaga, sa amin kasi, ma'am, sa Marawi, ma'am, sa Lanao del Sur, syempre, ma'am, knowing that mga Muslim kami, Marano kami, parang, kung sa amin yung batas, wala talaga, ma'am, batas talaga. Sobra, wala talagang due process, ma'am. Hindi po ako naniniwala Just a sa... problem sa mga Mindanao area for a very, very long. Opo, ma'am, talagang, hanggang ngayon, ma'am, pinaglalaban po namin ng mga Duterte. Kahit, knowing that, kumbaga, kasi sa iba, ma'am, parang sasabihin nila na, bakit mo pa binuboto yung Duterte? Di ba, tulad sa mga dahil sa tukang namatay yung tatay mo, yung ganyan. Sabi ko, ma'am, hindi naman po yun, kasi talagang trabaho po yun ng tatay ko. And then, pwede din po Nagigets eh. Hindi nila nagigets yung realidad. Opo. Trabaho ng pulis, realidad sa lansangan, yung mga ganyan. Then second one po, yung congressman po namin kasi dito, si Zia Alautajo, hindi po yung totoo na nag-ano-ano siya. Ay, nako, buhay na din yan. Hindi naman siya Yes, ma'am, kasi totoo naman, hindi naman yung sinasabi ng nila Chel Joke na due process sila Senator De Lima. Wala pong due process po sa Mindanao. Kung wala po sa may Luzon, Visayas, mas sobra sa amin, ma'am. Kasi kill talaga. Buhay talaga yung kapalit, ma'am. Kung ikaw talaga yung nagsasalba, kasi hindi ka po pwedeng maging bayani sa amin. Kasi kung magiging bayani ka sa amin, ma'am, mamamatay ka talaga, ma'am. User, gusto mo umakyat user yung sabi 5 billion daw yung pera ng naman ng baka ko. Paano yung sabi 5 billion? Ano yung sabi 5 billion? Baka ma'am, nakita din niya dun sa may kay Trillanes. Nakopya niya din. Naging niya lahat ng credit, gano'n? Papansin. Mga debits pala. Hindi niya naman nakita yung mga debits. Diba? Ito naman yung mga debits pala yun. Kaya pinakita lang sa inyo ni Trillanes mga credit. Ha? Ayun. Okay. Ma'am Amy, please, Ma'am. na po
tayo sa next na ano ha, next video. Sige. Miss, magdadagdag lang ako, Miss Joy, sa manifestation ko kanina. Kasi, alam mo yung dagdag sa inis ko kasi, when I said na they are diminishing, diba, these departments, like yung police natin. I mean, tanggap naman na, alam naman natin lahat ng Pilipino na our policemen are not perfect. May mga rotten eggs talaga yan. In every group, may mga rotten eggs naman talaga in all populations. Pero kasi, yung mga wokes kasi, ganyan nila Risa and joke, no? Parang, feeling ko parang ini-equate, it's very insulting na parang ini-equate nila yung police natin to the US police na 6 months lang nag-aral. Yung police natin, 4 years, diba yan? May degree sa education nila to become a policeman. So, hindi naman siguro yan sila tatanga-tanga na parang kasing ginagawa nilang dispensable. So, parang if you're a police, no, I mean, I'm insulted for you. You should be insulted for yourselves then. Na yung pinaggagawa nila, yung Quadcom or some of our senates. Yun lang. True. Ayun. Anyway, ayan. Dina, hello? Dina Pal? Ma'am Joy, good morning. Good morning. Hello. Mag-ask lang sana ako regarding kay mama mo kahapon. Di ba na-end tayo ng live kahapon? Kamusta si mama mo pala? Ay, ayaw umuwi. Ayaw umuwi. Hindi naman daw malakas. Paktigas na ulo. Matanda na kasi. Ayan. Okay. Okay, pero okay naman siya. Dito hindi pa naman umuulan, pero sobrang makulimlim. Okay. Sobrang makulimlim. So, dito tayo sa ano. Actually, ma'am, from Iloilo ako, no? Tapos, add-on ko lang sa nauna yung nagsabi na kanina yung guest mo na isa regarding no sa papa niya na namatay. Totoo yan kasi yung ibang pulis, namatayan din sila, sila mismo namatay. Pero hindi sila pwedeng like for example, halongkatin yung kaso nila. Kasi yung mga pulis na iba, yung mga pinatay nila, connected pa dun kay mayor, connected dun sa congressman. May natira pa. So, kung pilit nilang ilalaban yung papa nila or relatives nila namatay, yung nakabangga nila, mas malaki pa yung may mga ugat pa na natira. Kaya mas pinili nila manahimik. Yung mga pulis mismo ba na namatay, yung mga pamilya nila, nanahimik na lang. Knowing na mas marami pa yung natira. Diba? Hindi natin matidinayan. Mas marami yung na piniling manahimik para hindi na, labanan na yan. Komplikado na yan. Pamilya mismo, pamilya sa pamilya, connection sa connection. Tapos yung sinasabi ni PRD na Iloilo, the most tribalized city. Yung si Udikta, remember nyo yun, yung isang dito, drug lord. Pag nagsimba yan sa Molo, yung Molo, part yan ng Iloilo City. Pag nagsimba yan, everybody knows na pag umalis yan ng upuan, hindi pwedeng puntahan ng upuan kasi yung drug addict na yan, or drug lord na yan, naglalaan yan ng limpak-limpak na sobre dyan sa ilalim ng na yan, ng mesa niya. Kung saan siya nakaupo every Sunday mass, nagsisimba yan. Tapos nag-iiwan niya ng pera doon. Kaya pagkatapos ng mesa, yung mga tauhan ng pare, pumupunta diyan, bawat ang lumapit diyan kasi maraming pera ang iniwan diyan. Yun yung ginawa ng addict. Tapos nung namatay yung si Udikta, almost 1 month yan, every Sunday nagpapamas yung mulo para lang diyan sa drug lord. Totoo yan. Kaya nga tama yung si PRD. Hanggang ngayon bumalik na naman. Sorry si PRD nga bumalik dito eh. Kasi feeling ko yan yung program ni BBM na yakapin muli yung mga nasa droga. Kasi diyan sa kumikita eh. Yun lang. Hindi naman sila, yung mga ayaw na ayaw sa war on drugs ni PRRD, sila yung nasaktan doon sa war on drugs ni PRRD. Sinabi naman ni PRRD yan eh, hindi ko yun na-expect na kalaban ko ang sariling gobyerno dito sa war on drugs. Diba? Ayun lang po, ma'am. Thank you po. Thank you, Dina. Maraming salamat sa pag-share. Ayan. Okay, anyway, hello, the Queen. Just Queen lang, ma'am. Queenie na lang, ma'am. I'm using kasi yung business account namin, kaya the Queenie Okay. nakalagay. Yes. Hello, Queen. Hi everyone. Watching the live of Ma'am Joy. Ma'am, gusto ko lang i-share kasi ang dami ko nakitang point. I saw the whole 14 hours of the hearing. Talagang pinanood ko siya while I'm reviewing. Tapos ang dami ko nakitang talagang pointers doon na talagang nakakahiya yung mga crocs. Kasi first and foremost, it's very sickening to see our lawmakers pushing international bodies to actually try and hear cases na meron naman po tayong competent jurisdiction here in the Philippines. I don't really understand, but nasa nila nakukuha yung lakas ng loob nila. And I'm actually calling out for IBP members to call out Congressman Luistro for stating ganon, na sinasabi niya na yung ombudsman hindi ginagawa yung trabaho. How sure she was, what is her ground for saying that
dahil lang ba hindi kinater yung case ni Trillanes, hindi ba niya muna binasa yung case, bakit nasa case build up pa, probably wala naman po talagang probable cause. You know the reason why the case did not push through? Yes, ma'am. Because BPI denounced those. Exactly, ma'am. Exactly. And we know There's the no back such system. record coming from them. Yes, They ma'am. denounced ng BPI. Exactly. Exactly. That's why ma'am, I just want to share my insight with regard to ICC, ma'am. Kasi kasi ang pinagsalita po kasi nilang lawyers doon is mga lawyers ng, and ayok po kasi mag-red tag, but we all know naman kung ano yung mga pinagsalita nilang lawyers doon. Syempre talagang ano po yan hindi naman po talaga makagobyerno yung mga pinagsalita nila. But honestly speaking, if iko-contradict ko po yung sinasabi nila, ang gusto ko lang sabihin, so nagkamali po yung law professor namin with regard to the stand natin sa ICC. Kasi when we discuss po the international law, this is how I understand po, this is my just a humble understanding po. In international law po kasi, it is consensual in nature. So if hindi po magko-consent ang country at hindi po makikipag-cooperate ang country sa isang international treaty or agreement, hindi po magpupush through ang treaty. Now, on how I understand it, nag-retract na po tayo ng 2018, na-approve po siya ng 2019. It was ratified by the Congress themselves. Kasi even though site pa nga po yung case ni Pangilinan versus Cayetano, but it was stated there that the discretion to actually enter agreement is under the executive department, which is not absolute. Yes, na kailangan pa rin pong i-ratify. However, meron pa rin po kasing questionable doon. Kasi ang sinasabi po nila, although nag-retract na po tayo ng 2019, so ang 2009, which was ERAP administration, if I'm not mistaken, kung kailan po tayo pumasok sa ICC, is pwede pa rin po silang mag-investigate sa mga in-start nilang investigation from ERAP administration up to the before the retraction po, tama po ba? However, meron din po kasing butas yung ratification ng ERAP administration. Gaya nga po ng sabi ko, sa international law, kailangan po consensual in nature. Ngayon po, kasi ang pagka-discuss po kasi sa amin is questionable pa yung ratification ng ERAP administration since hindi po siya publish sa official gazette. So, hindi po siya, Issue rin yun. yes po, hindi po siya considered as official law, municipal law ng Philippines. Kasi po, one of the requisite for us to actually recognize a law as official law is the publication. Yes po, under Article 2. So, hindi ko po alam kung dahil na nakistick lang sila sa script nila, na i-push nila yung ganun nila na contention, or talaga pong hindi po nila alam, or nagbobobobobo. Tatlo lang po kasi yan nag-i-stick po sila sa plan nila, hindi po talaga nila alam, or nagtatanga-tangahan lang po sila. Ganun, as simple as that po. And next, yung pong part na pinupush po ni Congressman Luestro, yung admission, ang ano po kasi nun, ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, I know you're also a law graduate. Di ba po ang admission during yung custodial investigation? Kaya po, ano po ako, ginagawa po nilang bobo lahat. Correct. Oo. Actually, the Queen, alam mo, Yes po. alam mo kung ano yung pinaka-nakakabusit. Ang busit na busit ako, yung nag-interject itong si Lima, nang sabi niya, it is already settled in Pangilinan versus Cayetano, yung kaso na yon. Yes po. Meron pa raw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas on certain period as espoused doon sa desisyon na yun na sinulat ni Justice Leonen. Yes Now, po. this is the problem. Yes po. Even Justice Leonen penned the decision. At Yes. totoo sinulat ngayon na, kung ganito, kung magkakaroon man ng jurisdiction, ito yung timeline niyan, ganyan. Opo. But that part of the Supreme Court decision is not binding. Yes po. Bakit? Because that is not the issue raised in that Supreme Court decision. Exactly, Ang ma'am. issue doon sa kaso na yon, whether or not valid ang ating pag-withdraw sa ICC as a member. Yes, In which ma'am. the decision said that yes, it is valid. So ibig sabihin, withdraw na talaga tayo. Talagang wala na tayo dyan sa ICC. Yes, ma'am. Ngayon, issue ba doon sa kaso na yon kung meron pang jurisdiction ng ICC sa mga purported cases moving forward? Hindi siya part ng desisyon na yon. Hindi siya issue na ni-raise doon sa kaso na yon. So what does that mean? Ibig sabihin, yung jurisdiction base doon sa opinion ni Justice Leonen sa Cayetano, sa Pangilinan versus Cayetano is an obiter dictum. Okay? An obiter dictum is an opinion of the court
in this case ni Justice Leonen, na isinama niya dun sa decision, but you cannot hold on to it as part Yes. of the law of the land. Yes, it's different po from stare decisis, ma'am, if I'm correct. po. Correct. Hindi yun stare decisis. Yes. Not going to hold any water. You cannot use it as, this is a Supreme Court decision because, nakasulat dun sa Yes. Supreme Court decision, GR number, kineme. No! Because it is an obiter dictum, it is not part of the issue decided in that case. So, Yes. ang nakakabwisit doon, alam mo to, Leila Dilime. Actually po. Ano na lang Yes, siya. alam mo yan kung ano yung stare decisis, kung ano yung Yes. obiter dictum. Alam mo yan na ang magiging part ng law of the land are the issues raised before the Supreme Court. Yung mga decision on the issues raised before the Supreme Court, hindi yung mga opinion na sinabi nila as by the way sa decision. Hindi yun part ng law of the land. Tama po. This Tama. is statutory construction yun di ba? Exactly. Ano yun hindi, statutory sa batas yun. Pero but that's the way to understand yung, in a sense, oo. Kasi, you're going to look at the Supreme Court decision as part of the law of the land. So therefore, in understanding it, you should know how to thresh out alin dito yung magiging part ng stare decisis, alin dito yung hindi. Tama po. Tama. Yes, they were claiming na kasi sila they were claiming na dekampanilya sila, pero as simple as that kind of explanation, hindi nila nang maayos, or they're just, talagang sinasadya, it's intentional, talagang nakikita po natin yung pagka-intentional po nung ginagawa po nila. Next thing po, ma'am, na gusto ko lang pong i-point, kasi po, syempre po yung iba pong Filipino na nanonood, syempre po, not all of them po are well-versed with regard po sa mga binabatikos nila, ganyan. Kaya gusto ko lang din pong i-share yung insights ko with regard po dun sa nangyari na hearing. One more thing po, hindi ko po kasi talaga maintindihan bakit po nila pinupush na hindi naman wala po sa kumbaga hindi delikado ang buhay ng pulis kapag nag-serve sila ng warrant. Kasi as far as I remember po from our criminal procedure class is that during the service of warrant po, especially po kapag capital punishment, and we all know na kapag po drug lord yan or user pusher yan, considered po yan capital punishment. Therefore, if the court finds a probable cause, mag-i-issue po yan ng warrant of arrest. Doon pa lang po kasi doon sa, kasi pinupush po nila yung presumption of innocence. Yun po kasi lagi nilang sinasabi, di ba? Yung kailangan i-hear muna, kailangan may due process. Yun nga po yung due process eh. Kapag po capital punishment, i-issuehan ka po ng warrant of arrest. The thing po, kapag po nag-issue ng warrant of arrest, ang police po kapag sinuserve niya yan, hindi naman po niya pwedeng sabihin sa criminal, bababa ko yung baril ko ha, huwag kang manglalaban. Hindi naman po kasi pwede yun. Expected na po kapag nagkaroon po ng issuean ng warrant of arrest at may service of warrant of arrest, may resistance po. May resistance po sa part ng criminal, ng accused. Doon pa lang po yung police, very na po yung life niya, in danger na po. Injured na, oo. That's why, hindi ko rin po sila maintindihan na bakit yun yung pinupush nilang due process. Actually, PRRD, as a former fiscal, as a former practicing lawyer, he actually knows what he is doing. Alam Hindi nila matanggap na ang talino ni PRRT. Exactly po. Actually, I was so amazed. Habang po pinapanood ko siya, para po akong nakikinig. Para po Actually, akong apprentice Alam mo na, Queen, nung Yes, pinapakinggan ko si PRRD, ay tangina, he's putting up Corpus Delicti Clinic. Yes po, ang galing po niya, sobra. Kasi para ka pong apprentice ng veteran na, yung pangarap mong maging apprentice ng isang veteran is, parang, gusto mong maging magaling, tapos nag-apprentice ka sa isang veteran na katulad niya. That's how I see it, the whole 14 hours. They actually look like a clown there. Even po yung mga lawyers nila. At ang galing ni PRRD dun sa yung he's really dancing on that thin line. Yes, ma'am. Hindi nila ma-determine which is which. Yun po siya. Ang tawag dito si Adjong. Ay, sorry. Si Rog? Gutierrez. Si Rog Gutierrez. He wanted to pin PRRD down. Yes. Pero talaga Yes, yung ma'am. effort ni Rod Gutierrez na, hindi, I'm going. And to be fair, ako, kaya nga ito yung sinasabi ko, itong si Rod Gutierrez, may galing siya. Magaling siya, ma'am. May galing siya. And sa totoo lang, in the entire 14 hours, ang sineryoso lang ni PRRD na sagot nung kausap niya si Rod Gutierrez. Exactly, ma'am. Yes. Nakita ko rin yan, ma'am. Kaya ako pinoint out ko tong si Rod Gutierrez na itong taong to, you don't get overconfident with this guy. May galing tong taong to. Yes, ma'am. So that is why ako, hindi kasi ako yung tipo na namamaliitin yung kalaban kasi buwisit. Tama, ma'am. Ganun. Totoo yan.
talagang nilampaso siya ni PRRD. Kasi si PRRD, hindi niya minaliit si Gutierrez. Yes, ma'am. Mm-mm. When Gutierrez was asking questions on PRRD, si PRRD, seryoso yung mga sagot niya. Tama, ma'am. Tama. Because he Mm-mm. knows, Mm-mm. he knows that Gutierrez is really looking for something in Yes. order to pin him down. Yes, yes. And Gutierrez wasn't able to get it. So, yung sagot ni PRRD, seryoso, wala kang makukuha dito. Mm-mm. Talagang inano niya, binatas niya rin talaga ng bonggang-bongga si Rod Gutierrez. And, you know, that back and forth between Gutierrez and PRRD, for me yun yung may May pinaka-sense daw. pinaka-sense in the entire question and answer. Yun Yes. nga lang, Gutierrez, hindi ka uubra dun sa matanda. Tama. Di ba marami ka Veteran pa eh. bigas? Oo, ma'am. Kami nga lagi namin sinasabi. Although, syempre, yung mga fresh grad, bago pa sa kanila yung batas. Pero iba pa rin po talaga yung mga matagal na sa practice, yung mga veteran, yung mga matatanda na sa practice. Talagang linulook up po talaga namin sila. And that's how I see po FRR, former President Duterte during that time. He was still sharp po. Talagang makikita niyo pa rin po yung ano niya. Sharpness niya. Super sharp. Hindi nila matanggap kasi na matalino yung matanda kasi kung umarte kasi bubugoy-bugoy, di ba? Parang ang feel nila, kasi ganito yung problem. And I think yung school rin kasi natin, ganun yung tinuturo sa mga bata na parang, kailangan perfect yung kailangan magaling ka, kailangan pag umarte ka talagang parang you should be a source of moral authority, yung mga ganun-ganun. So they felt na pag ikaw mabait ka, maka-Diyos, makakalikasan, makatao, matalino ka rin. They didn't know that in order for you to really sharpen your arsenal, your weapons, hindi porket prim and proper ka, matalino ka. Yes, yes. I agree with that. Hindi yun ganon. There are different aspects po kasi of knowledge. In this case po kasi if a former president talagang napagdaanan na niya everything. That's why on point po kasi lahat ng sinasagot niya during the hearing. And I think that's very disappointing on the ends po of the clowns. Ganun po yung naging end game ng kanilang plan. True. So, kaya nga grabe talaga yung cultural revolution na ginagawa ni PRRD. Yung parang you just don't take person for granted dahil probinsyano, dahil hindi nyo katulad, dahil hindi nyo kabarkada sa party, ganyan-ganyan. Na grabe talaga yung pinapakita ni, yung ibang aspect nitong usapin na to, no, na yung mga kagaya natin na simpleng tao, if you're really going to be critical, if you're going to make an effort to be smart and be educated, yung truly educated, hindi yung kagaya nila Shelo Magno at saka hiding level of education. Yes, ma'am. Hindi yung gano'n na. Talagang may laban ka. Laban ka sa buhay, gano'n. So, yun yung pinapakita ni PRRD dyan. It is always substance over form. At the end of the day, pagdating natin sa dulo, it is always going to be substance over form. So, yung iniisip nila na bubugoy-bugoy, yung iniisip nila palamura, ang impression kasi nila dyan pagka ganyan, bobo di ba? Yes. Ganon tayo pinalaki sa Yes. school di ba? Kapag bugoy ka, bobo ka. Kapag kupal ka, palamura ka, or hindi ka prim and proper, bobo ka. Ganon. Because they want you to prioritize form. Na dapat, statesman-like ka, dapat ganito ka, or magalang and whatnot, and ganyan. Kasi feeling nila nakakatalino yun. Ganon. It's nice to be prim and proper. Okay yun. Pero it is not a condition sine qua non para maging matalino. Exactly. Okay? Ganon. And ma'am, before I end my discussion with you, ma'am, I just want to call out the Integrated Bar of the Philippines. Please call out Congressman Luistro and Trillanes as well, because everything that they said in that Quadcom hearing is actually considered insult to the Integrated Bar of the Philippines and our competent courts of jurisdiction. Please, kung meron pong may mga dyan, yung talagang sinasapuso nila yung law, at alam nyo na yan po yung totoo and yun po talaga yung stand ng Philippines with regard to international bodies, please call them out kasi po talagang ininsulto po nila kayo. Actually, not only Congressman Luistro, every single one of them, because it's a very sickening to hear from our legislators to even think of pushing and try hear cases internationally when they know na ang judiciary is their co-equal branch and we have our own independent sovereign policy. Please, IBP, kung meron pong nakikinig dito from the Integrated Bar of the Philippines, if
someone can represent. Kasi po, I politically respeto po kayo. Ha? Aliam, please pa-mute. Please pa-mute para marinig natin si Queen. Ayan, thank you. You know very well that our Constitution, we must be ally with the Constitution. And our Constitution, under Article 2, protects our sovereign policy. Ano pong pinanggagawa nyo dyan? Nakakahiya po kayo. And yeah, yun lang po yung akin before I end my discussion with you, Ma'am Joy. As much as I want to discuss back and forth, ma'am, as of the moment, yan po yung pointers ko talaga. And I want to use your platform po to call out Integrated Bar of the Philippines, more so the Supreme Court po, to call them out, our legislators, and show them in their faces, slap them in their faces, that you, the Judiciary Department, has given or vested the power by the Constitution to hear and try the cases independently, not by sovereign body. Yun lang po, ma'am. Correct. Thank you, Queen. Thank you for your valuable inputs. Maraming salamat. Ang ganda ng point ni Queen. Magdagdag lang ako, Miss Joy, ah. Meron ba kayong random na umaakyat sa TikTok nyo na ganyang katalino? If you're studying law or already a lawyer, you should be insulted sa mga pinagagawa, especially ni Luistro. Pero magdadagdag ako, Miss Joy, about kay PRRD. Kasi even me, I was shocked na he lasted that long, no 14 hours. Because I wouldn't even last 4 hours pag ganyan. Kasi parang the people are really, especially the opposition, are really underestimating him, no? Kasi akala nila siguro matanda na. But I really didn't realize na yung neural pathways ni Duterte is 5 decades of experience. So parang, muscle memory, 'di ba? Muscle memory na yan yung yung mga sagot niya, yung memory niya and all. And then also, parang I really, during that hearing, I really realized how much of a strategic thinker PRRD is, and that's something na hindi siya well discussed natin. Hindi natin i-discuss how much of a strategic thinker PRRD is, and how he can answer from yung parang walang ay parang aslang, yung hindi ko I cannot I don't know the right word for it, but yung parang street talk to very very smart jargonic law answer. Kasi diba, if you're a strategic thinker, you can go, you can pinpoint something very specific to go something, to view something in a wider scale. So ganun siya. And minamaliit nila kasi nga yung accent niya Bisaya, his Bisaya and all this. They don't realize na like how we viewed Miriam Defensor Santiago, diba? Parang ganun level ni PRRD, and he's even better kasi yung 5 decades of experience niya is on hand. Hindi lang siya, like, naging mayor siya, diba? So, hands-on talaga. So, yun lang yung na-realize ko. And then, I'd like to add din yung sa mga nagpupush ng ICC. Parang, it's another insult, no, to the Filipino population. Kasi, it shows kasi your inferiority complex, eh. Kasi, parang it's another part of the Filipino colonial mentality na you feel like we are better off being judged by this independent third-party body na questionable, debatable nga yung existence ng ICC, 'di ba, sa ibang bansa. Kasi hindi naman siya part ng ICJ yung part ng UN, 'di ba? And then ICC is known to have only prosecuted third world country leaders. Hindi naman siya nag-prosecute ng mga first world country leaders who has a bigger impact in the world when it comes to genocide or war crimes. Pero yung maliliit ng countries like Africa at mga Asian countries, nakaka-insulto kayo. So it only shows talaga how much inferiority we have as a Filipino to believe that we are better off being judged by white people from The Hague. Bakit? You don't have any trust for our own judges in the Supreme Court? Yun lang, nakaka-insulto lang. Thank you, Ms. Joy. Thank you si Haya. Ayan. Anyway, ang tawag dito, nakita niyo yung mga tao na Duterte aligned yung politics. How they articulate their points. Versus yung mga kupal sa comment section na putak ng putak. Tapos pag ini-invite kayo magsalita, hindi kayo makapagsalita. Huwag kayong nagagalit pag tinatawag kayong tanga. Okay? Kasi kaya nyo bang mag-explain ng ganyan? Nung katulad nung kay Queen, nung katulad nung kay si Haya, at katulad ng iba pang mga nagsasalita about their personal experiences. Kaya nyo bang gawin yun? Yung mga troll na palatambay dito, kaya nyo gawin yun? Hindi nyo kaya. O kaya huwag kayo nagagalit pag tinatawag kayong tanga. Patunayan nyo na lang na mali yun. Okay? Patunayan nyo na lang na mali. Hindi ako tanga, tingnan mo, papaliwanag ko ang side ko. O, ayan.
'Di ba? Meron ba sa inyo na mga random dyan, na galit sa mga kagaya namin na nagpapaliwanag at naiingayan kayo sa amin? Kaya nyo bang makapag-diskurso ng ganun? Kakayan? Ganun lang kasimple. Ayun. So, hindi nila kaya eh. Kaya huwag sumasama loob nyo dyan. Ganun. Dapat, isipin ninyo, paano mawawala yung impression na ganun. Paulit-ulit kayo. Every time na magla-live kami, magkakalat kayo ng kabubuan dyan sa comment section. Tapos pag tinawag kayong tanga, galit kayo. Diba? Ayun, patunayan nyo na lang, manood kayo ng live namin, makinig kayong mabuti, o pagkatapos, I'm pretty sure tatalino kayo dito eh. Sa ayaw nyo at sa gusto. Yun nga lang, bawasan yung pagkakupal ninyo. 'Di ba? Bawasan yung pagkakupal nyo dyan. Pwede naman magtanong, sabi ko nga, 'di ba? Ang motto sa live ko, sa lahat ng live ko, pag tanga, dapat mabait. Para matuto, 'di ba? Para matuto. Okay lang maging tanga sa totoo lang. Pero ang nakakabuisit, yung tanga ka na nga, tapos ina-assert mo pa ng bongga yung katangahan mo. Ganon. Pag tanga, dapat mabait. Ngayon, kung mayabang ka, dapat magaling ka. 'Di ba? Pag mayabang ka, dapat magaling ka. Okay? Pag tanga ka na nga, tapos mayabang ka pa, bad trip yun. 'Di ba? Bad trip yun. Wag ganon. Wag ganon yung ginugol ninyo sa buhay. Wag yung tatanga-tanga pagkatapos ang yabang-yabang. Pangit yun. Okay? Ayun.